Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana. Brang. Maricar. Chris Delano. At nanonood kayo ng bagong episode ng Kada Kwento Podcast. Let's get it! Asan tayo? So the accents. Siyempre, The Accents, shoutouts palagi kay Yel. Shoutout Boss Yel. Yel. Yeah? Ayan. Kamusta mga araw nyo? Okay lang. Masama pakiramdam ko ngayon kasi naulanan ako kahapon. Kaya, syempre, para sa viewers natin, manonood sila. Pipilitin ko yung Talaga best ko. ngayon, mga sakit-sakit din no? Oo, kumbaga sa'yo, masama pakiramdam. Ito masama loob. Bakit? Anong katangahan na naman ang nagawa mo kay Maricar? Alam na agad Wala tayo. akong tangang nagawa. Aha. Kumbaga, yung paggising lang. Oh. So, kumbaga, sabi ko. Ngayong araw na to yan. Oo. O, diba, gago kayo? Alam mo, wag ayoko na lang magsalita. Yeah. Basta alam ko sa sarili ko. Sa susunod, huwag niyo ako sinasharp-sharp kung, ano ha? Totoo lang, Diyos ko. Susunod na mag-sharp kayo, tapos hindi kayo Totoo lang, mag-comply sabi ko sa nga- oras nyo, mag-aaway tayo. Sabi ko nga anong silbi ng pagiging coordinator ko kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod sa oras na sinabi ko? Tangina, tol. Oo. Paano Isipin mo ah. Paano mo Putangin na babaguhin yung mo, wala mundo? kang karapatang magsalita. Putangin na mo. Paano mo babaguhin yung mundo kung hindi mo mabago yung sarili? Exactly. Diba? Isipin mo ah. Totoo. Totoo, Gabi. Totoo Totoo. sana eh. Totoo. Ay, eh. nako. Kung alam niyo lang yung pakiramdam ko. Alam nyo guys, kayong tatlo, huwag na kayong mag-explain. Pares kayo mga Alam mo, bating. hindi ako nalilate. Hindi ko alam sa kasama ko. Paano Diyos hindi ko. ka malilate? Magkasama kayo. Kaya nga eh, Oo. kung dala ko lang yung sasakyan ko, kanina pa ako umalis eh. Hindi yung magagawa, wala kayong parking sa pako. Anyway, yeah, so yun. Hindi lang to para sa amin, para sa inyo dapat lagi kayong punctual sa oras. Tama. Kasi may mga May mga marunong hindi sumunod. Delano talaga. may mga hindi sumusunod at saka Ba yan? may mga Ba yan? sumusunod na madalas mairita sa mga putang inang ganyan. So, dapat ano nga lagi pala kayong yung punctual. Huwag mong ibahin yung topic. Teka lang. Yung GC natin. Alin? Yung nag-send si Maricar ng screenshot ng pera niya. Ano yun? Screenshot ng pera niya? Ang ina 3 piso, naging 18K. Wag niyo ituloy, tol. Ibang kumpanya yan. Wag niyo ituloy. Okay. Wag kayong tanga. Wala, pwede naman di banggitin eh. Ang ina, totoo ba yun? 19. Galing. 19K? Almost. 19.9. 3 piso. 3 piso niya naging 19K. Paano So- nangyari yun? Tapos kayong dalawa biglang sumali, di ba? Oo, naglaro kami. Ako talo ko eh. Talo, oo. Paano ayusin niya ito? Ano ba gusto mo? Wala yung kanan eh. Paano nangyari? Di Hello. swerte. Ano yung araw-araw kang gaswerte? Ganon? Ayusin mo dyan sa... Kinda. Ngayon ako Okay na? nakarinig ng ganon. Well, okay. Hindi namin kayo ini-encourage sa mga kung ano-anong bagay. Pero kung trip nyo maglibang-libang, bahala kayo sa buhay nyo. At hindi kami nag-encourage na gawin nyo yung ginagawa ni Maricar araw-araw. Pero it is what it is. Ayaw niya lang ipera yung SIM card niya, pero swerte yung SIM card niya. Oo nga, sa SIM Sobrang card ba swerte. yun? Hindi ko alam. Sa kanya, I guess. Hindi ko alam. Hindi kasi natatalo eh. Ay hindi, ganito. Pag ikaw, Chris, yung naglaro, gamit yung SIM card ni Maricar. Talo. Tanga Talo, ako eh. to eh. Ako to eh. Siyempre pag ako na yung gumamit, talo wala talaga yung sa eh. cellphone o account. Ala, nasa pektos siya ng ano. Nasa pindot niya. Nasa Ano yan? pindutan. Nasa pakiramdam lang yan. Ganun. Anyway, enough of that. Talaga yun? So, kumusta naman ang araw ninyo bukod sa mga late kayo nagsigising? Ayos naman. Kanina, ako sa Telegram natin eh. Aha. So sa mga hindi pa kasali doon sa Telegram, pwede kayong mag-join sa aming Telegram group. Nandyan- Hindi pwede kayo mag-join. Kailangan nyo mag-join. Kailangan niya mag-join para makarelate. So, pasok lang kayo, nandyan sa description yung Telegram link. Mag-join lang kayo. Diyan kami nagme-message ng kung ano man. So, diyan din kami nang hingi ng topic. Diyan ako namimigay ng pera. Oo. Kaso, teka, hindi pa... Nandyan yung scandal ni Delano. Hindi pa nagla-like to. Telegram. Sino yan? Yung bungal? Oo, ayun, oo. Yung nagluluto, oh. Oy, ikaw yung bungi. I-subscribe na yan. Subscribe na kayo. Subscribe ka dyan. Ayan. Yung naguhugas ng puwet. Pindutin mo na yan. Kadiri ko. So anyway, sa yun nga, sa Anyway. Telegram group, may nabasa kasi ako. Aha. Ano daw ang tingin natin
or kung naniniwala daw ba tayo sa mga aliens. Parang kasi di ko alam kung nasa lugar ba tayo para pag-usapan to. Kasi magkakaiba tayong paniniwala dito So, eh. tinatanong mo ba yung lugar? Kung nasa lugar tayo para pag-usapan yung mga alien? Eh di, pumunta tayo ng outer space. Bang! Teka, isa pa. Hindi gumana. Isa pa. 3, 2, 1. Bang! Uy! Yeah, di ba? Ganun lang Uy, simple. ganun O lang. ngayon, nasa lugar na tayo para pag-usapan yung mga yan. Mismo. Alright. So, Tangina mo, kailangan mo mapulop yun. Ano bahala dun, ha? Kailangan mo mapulop sa editing yun, ha? Anyway. Tayo-tayo tayo para mahirapan si Uy, lumulubot lang. Hindi. So, ayun nga. Ang sabi doon sa Telegram, ano daw ang paniniwala natin sa mga bagay-bagay at kung meron daw bang alien sa ating paniniwala. Oo, niniwala. Huli ka na, Gab. Kasi Huli ka na, masyadong huli ka na, mahaba yun. mahaba ka eh. Buong episode na yung sa'yo eh. Ikaw. Hindi ko alam eh. Parang may parte na naniniwala ko pero hindi ko alam. Ako, naniniwala ko may extraterrestrial beings. Kasi hindi lang naman tayo yung, tayo lang yung creature na nandito sa buong universe. Meron ngang animals, ibang creature din yun. So most definitely, meron ding ibang creature na nag-exist. So, pero para sa akin, it doesn't mean na mababasag niya yung belief ko o yung faith ko kung ano man yung pinaniniwalaan ko. Pero I believe na nag-exist sila. Pero saan ka mas nagbi-believe? Sa creator? Sa divine creator? O sa alien? Or sa extraterrestrial? Lahat. Lahat pinaniniwalaan ko. Sabi sa'yo. Gabuli ka na kasi buong episode yan sa'yo. Hindi naman. Pinaniniwalaan isa lang ko kasi, sasabihin ko. syempre, bilang bata na lumaking Katoliko, it's okay pa rin na may guide ka habang lumalaki. Which is yun nga, yung kung ano man yung religion na pinaniniwalaan mo. Pero bilang tumatanda, it's for you to find out kung ano yung what's really out there. Pero it doesn't mean na kung bigla kang naniwala na may something ganun, kailangan mo nang bitawan yung pinaniwalaan mo for the longest time. Which is, di ba, yung faith mo, yung tawag doon, ano yung sinabi ko kanina? Faith, tsaka, hayaan mo na, basta ganun. Belief sa Kung ganun. Katoliko ka, hindi naman talaga maapektuhan Okay, yun. bilang Kasi- atheist, Bilang kasi- atheist. Teka, ako muna. Mahaba yung sa'yo eh. Hindi kasi sa Katoliko. asan yung phone niyan? Meron yun. Okay, pwede na yan. Sa Magpa-puff Katoliko yan. kasi, O magiging naglabas harsh na yung yung ano. Vatican na Nahihirapan hindi sa, naman sa sila editing ng audio. Teka, lagay mo muna yan para hindi maging harsh. Ha? Tangina mo. Amoy alien to. Teka, bakit? Ba't ayaw mo isuot yung foam? Amoy Andromeda to. Ano yung Andromeda? Ikaw lang naman gumagamit yun eh. Sinot ko. Ito yung Nakala ko personal mong mic yan Oo eh. nga eh. Kanya-kanya Akala tayo ko ng mic nasa dito ibang Ito eh. yung sa akin, yung may sticker na mukha Ako, mo. gumagamit yun eh. Hindi. Ako yung gumagamit nito eh. Oh. Hindi naman. Amoy nga. Oh, sumapot na Andromeda. Oh. Ay, Ino oo mo nga. agad. Ito. Eh, Ba't ang lala niyan? Kumpara dito. Kumpara dito Crazy Mix, nang hiram ka sa amin ng mic. Ang huli mong pinagamit nito, 3GS. Sino ang gumamit nito, Crazy Mix? Pawing ako na sa'yo. Sorry spray nyo ang alcohol kasi kailangan natin ito magpa-puff yung ano eh. Hindi, kunin ko na lang yung isang Sige. Okay, Baka 3, 2, 1. Hindi, wag na. Tuloy Break. nyo na lang. Okay na to. Teka, hang! And we're back. Ayun. Sa Catholic, naglabas na yung Vatican na hindi, kahit ano daw, kahit may mapatunayang alien, hindi daw sila maapektuhan. Tsaka meron yung sinasabi na mas advanced pa yung Vatican kaysa sa NASA eh. So matagal na silang nag-observe talaga sa taas. Ako kasi, ang paniniwala ko, syempre ano ako eh, Jesus Christ believer talaga ako eh. Pero, di ko rin pwedeng hindi i-acknowledge kung ano pa yung meron dun sa labas. Kasi technically, pero hindi ako naniniwala na alien sila eh. Naniniwala ako na sila din tayo. Kumbaga, parang ahead lang sila sa atin. Kumbaga, paano ko ba explain? Hindi ko sinasabing tao din sila, pero parang sila ay yung future natin, gets mo?
Ganun din yun. That's Tama Pag ba? ikaw Mahirap naging future explain ka nun, ikaw din yun. Hindi tayo sila. Pero ano sila, taga-future sila. Na parang, Nag-evolve yung itsura nila, pumangit sila? hindi. Nah, I doubt. Pumangit. Di naman Hindi. pumangit. Hindi, ko- yung mga extraterrestrial alien, let's say gray, Eh, ba't kasi, mga reptilians. hindi kasi bakit yun yung default? Pwede naman yung alien, kagaya itsura lang. Oo nga. Yun nga yung sinasabi ko. Ang hindi naman tayo specifically nagsasabing Kung ano yung tsura eh. oo, ang sinasabi natin kung may other extraterrestrial being na nag-exist. Outside Earth. Yeah, yun lang naman yung point. Kasi ang paniniwala ko, hindi tayo talaga taga dito. yung sa pinag-usapan natin last time, 'di ba? Hindi tayo fit para May sa ganung theory weather ng mundo, sa harsh ng kung anong meron sa mundo. Parang tayo yung total reset. So, pa-evolve pa lang tayo, papunta pa lang tayo doon sa kung nasan na sila ngayon. Pwede. Eh, Pero- di tayo din yun. Magkakaiba entity. I mean, magkakaibang ano No. lang. Ang hirap explain. Let's Hindi just put tayo it sila. this way. No. Let's just put it this way. May mga ibang creature na nag-exist na mas advanced yung technology nila. Mm. Okay? You get it? Tapos tayo, papunta pa lang tayo dun sa technology Nila. So parang ganon. Pero iba na yung, pero feeling ko iba na Parang yung tsura ibang nila. race, ganun. Oo, kasi Okay. technically, tignan mo, pag Pilipinas ka, pinanganak, or kung bagay yung lahi mo, syempre ito, brown tayo, Filipino eh. Pag African naman, black. So sila, syempre, parang ang pag-grow kasi, or yung tao, parang nakabase siya sa environment din. Nag-a-adapt. Nag-a-adapt. So, syempre, hindi naman natin alam kung ano meron sa outside Earth, di ba? So, baka nag-adapt Kaya na lang sila din yung nagkaroon skin ng mga nila. scales. Oo. Hindi natin alam kung ano. Pero naniniwala ako na may mga ibang creatures na advanced yung technology nila. Then tayo, nandun na rin tayo sa path. Though sobrang behind pa natin, pero yung generation natin nandun na sa path ng papunta sa mga advanced technology. Pero way back, kung manonood ka ng Ancient Aliens, may mga civilizations na dati na nag-a-acquire na o nag-acquire ng advanced technologies na rin. More advanced, way advanced kung anong estado ng technology na meron tayo ngayon. Atlantis. Yeah, Oo. yeah. Actually, advanced din naman tayo eh. Gusto mo may padaanin akong spaceship dito? 3, 2, 1. Sige. Ayun o. Okay lang Pahirapan mo yan. yung sarili mo. Diba? Ganun tayo ka-advance. Ganito Oh, tama na. Sandali. Maganda to. Ganito kami ka-advance. May papadaanin akong spaceship dito, nakasakay si Badang. Oh, yan. Tapos, tol, ito pa, iikot-ikot yan ng pag Tama na. Mahirap na yan. Yung naapsa si Badang kaya pa eh. Okay na yan. Ganun kami ka-advance. So, advance kami dito, guys. So, anyway, yun naman. Kasi, Maraming theory kasi. fanatic ako ng Ancient Aliens eh. Nanonood talaga ako nun. Pero it doesn't mean na hindi ako naniniwala sa higher being or sa creator na pinaniwalaan ko since birth. So, simula nung nagkamuwang ako. So, yun, yung Ancient Alien, kung mahina ang faith mo talaga sa kung anong pinaniniwalaan mo, babasagin ng Ancient Alien yung paniniwala mo eh. Kung mahina ka, di ba? Pero kung Tinina ko lang si Gab. kung legit nga talaga na meron, tapos lumapag sila sa Earth, basag lahat ng religion. Pero how would you explain kung may mga magsasabi na hindi totoo yung mga ganyan, pero how would you explain yung mga nakikita, mga evidences, mga lahat? Di ba? Si Joe Rogan, may napanood ako na clip. Short lang siya, hindi siya yung full clip. Clip nga eh. Oo. So, sabi, talaga eh. sabi ni Joe Rogan, nabasa daw niya yung The Book of Enoch. Yeah. Which is from tinanggal siya sa Bible eh. Pero, daw. So, ngayon, sinasabi daw dun, sinabi ni Joe Rogan, nung nabasa daw niya yung The Book of Enoch, talagang dinidescribe nila na may alien talaga. So, parang, syempre, from back in time pa yun si Enoch, kung doon dinidescribe niya na may alien, tas tayo ngayon, nakikita na natin kung saan pa kaya mapunta ang technology, especially talking about AI. Yeah. Hindi malabo. Kasi, ito nakaraan, nag-subscribe na naman ako sa isang website na which is AI siya. Nakakapag-design ako
sobrang dali. Ipoprompt ko lang kung anong design gusto ko. Biglang boom, lalabas na kagad. Which is ito nga yung ginamit ko dito, yung spaceship. Bam! Ayan. AI yan. At uulan ng meteors. Tama na. Hindi na kaya yun. Hindi na May kaya. mga kometa pang kumbaga, May satellite, no? Sa Tol, ano yan? tumitira pa ng laser beam yan. Ganun ka-advance. Pew, pew! Lupit, tol. So, pero yun nga, sobrang advanced na natin. Actually, wala pa. Baka nga ano pa lang tayo eh. Nasa surface pa lang tayo ng Oo, AI. pero I mean, advanced na tayo in a way sa kung ano lang ang meron tayo. Oo. Kung i-compare wala mo. pa, tol. No. Wala pa. Kung i-compare mo siya sa mga previous ng generation natin, Oo. 'di ba? Nag-e-evolve yung Ito na lang technology imagine natin. mo. Nanay o tatay ng lola o lola mo. Sinama mo ngayon dito sa panahon natin ngayon. Tapos pinakitaan mo ng iPad. Tol, teka lang. iPhone. May kwento akong ganyan na maganda. Merong kite search nila to. Merong tinatawag na Dogon tribe. Ano? Dogon tribe. Aha. Tribe siya na merong nakitang helicopter. Tapos nung bumaba yung mga Americans na yun doon sa tribe, tol, lumuhod lahat. Akala sila yung Diyos. Oo, kasi yung itsura ng mga drawing sa mga hieroglyphics nila, sa mga inukit sa bato ng mga ancestors. Ninuno nila. Ninuno nila. Ang description dun, nung drawing, is yun, parang helicopter. Na doon ang galing yung God na nagturo sa kanila. Tapos, lahat na nangyayari, posisyon ng planeta, constellation, tama in science. Sino nagturo doon? Tribo yun. Di ba? Yun yung sinasabi walang ko. nakaka-touch doon. First time nilang ma-discover yung tribe na yun. Tapos pinaita sa nila ano itsura nung Diyos nila. Ang itsura, pang astronaut. Astronaut. Nakita ko Tapos, yun eh. May parang ang description nila, since hindi naman nila alam kung ano yung helicopter or yung airplane, ang tawag nila, may pakpak. Kumbaga, ang angels, may pakpak. Meron silang kasi hindi naman nila Lumilipad eh. Oh, propeller. Wala silang ganong term. Kasi eh. ang comparison lang na ginamit nila sa anything na lumilipad, may Ibon. pakpak like ibon. Yun lang. Anong year yun? Mga 1912. Hindi, kailan lang yun eh. Meron ng documentary nun eh. So, parang kung titignan mo, kung dadalhin mo yung lolo mo dito, yung ganito, yung ganyan. Siyempre, Hindi, gagaya ng mga lolo mo sa tuhod, ganyan. Ayun nga. Ignorante sila sa may kung anong ignorante. meron tayo ngayon eh. Parang nung nakaraan, yung New Year, putukan. Puta, yung lola ko naalimpungatan, naalala yung gera. Akala niya World War. oh, mga ganun. Yung point ko, medyo ignorant, inosente sila sa kung buhay sila ngayon. Di ba, yung ibang lolo, gusto malalaki yung keypad pag nag-cellphone, may keypad. O yung ganun. So, Ang interesting pag-usapan sa ganitong topic kasi, yung etymology na tinatawag o semantics, kung paano ginamit yung mga salita noong unang panahon. Halimbawa, yung salitang ibon, yung salitang yan. Yung pag sinabi ba nila na, halimbawa, anghel, may pakpak, taltoba may pakpak. Kasi nung dumating yung helicopter, yun yung description nila ng anghel. Halimbawa, pwede din. yung soul na tinatawag, Mhm. okay, sa history, yung etymology niya, which means to breathe, paghinga. Wala namang sinabi na kaluluwa, na para lumilipad. Ang ginamit siya na nung unang panahon ginamit yun pagka meron kang hininga, buntong hininga. Buhay ang ibig sabihin ng soul. 'Di ba? Spirit esperare. Kumbaga hindi siya Word of the day. Word of the day. Esperare. Hindi, kasi doon mo makikita kung ano talaga yung, kasi maliligaw ka sa mga definition ngayon Halimbawa, yung God. Kailan ba na-invento yung word na God? May God ba talaga na word? Nanggaling sa word na Elohim. Eloha, singular, plural, pag Elohim. Kumbaga, paano ginamit? Ano ibig sabihin ng Elohim? Those who came from the sky. Langit. Di ba? Ano ba yun? Di ba? Ano ibig sabihin nun? Himpapawid sa taas. Bumaba sila. Pagka ganito yung mga usapan, nagmumukha tayong tanga kayo. Guys, for your information, FYI stock knowledge lang ni Gab yan. Oo. Nagmumukha kaming tangang lahat. Parang nagmumukha kaming lahat Chris Delano pagka nagsasalita. Sige. Lang, informative All lang ears din. kami sa'yo. Parang sisig. Bars. Informative lang din. Kasi ang daming, kahit naman hindi usapang ganto o history. Tanga kami. Hindi. Halimbawa, pag sinabihan kita na parang, bro, you killed it. Di ba? Parang ganito sa ibang bansa.
sumakay ng elevator, hit the floor. Di ba? Break a leg. Mga ganun. May mga kwentong Pinoy na, tangina, umano daw, lumuhod. Alam mo yun, nagbawa kasi hit the floor daw. Yung pala yung sabi nung... Pag tinake nila, literally. Oo, sinabi nila, yung pala, pindutin mo yung ground floor. Yung pinakababa. Yeah. Baga iba, kung paano ginagamit yung isang salita, depende sa lugar, iba't iba siya ng ibig sabihin. Pero kasi, Diba? pwede rin kagaya nung talking about that. Minsan kasi, nabubuo yung salita conforme to how it sounds pag sinabi. Di ba? Parang tsupa. Hindi. Bleep! Pero di ba? Anong tunog nun? So, dun siya okay. Anong tawag dun sa ganong... May ganun, may ganun. You get May my point. tawag nga, oo. You get my point. Gets mo ako? Ano pa ba example na ganyan? Maraming ganyan. Ano pa ba? Yung Ngongo. Yung sounds kasi na... Tama ka. Oo, di ba? Parang ganun. Ganun. So, yun. So, Minsan may mga ganong minsan, salita. nabubuo ang isang terminology. Based sa sound. Based sa sound. Mm. Yun. Nakalimutan ko may term sa ganun eh. Gun burst. Hindi. Expeditions pagkananarsons yata eh. Kasi yun. Kumbaga, nagiget ko yung point ni Gab na yung etymology of a certain word, di ba? So, kasi yung esperase. Ano ba? Espresso. Oo. Ganon. Ibig sabihin, paano nga naman naisipan ng word? Bakit mo naisip yung word na yun? Di ba? Ginagamit talaga siya eh. Ngayon, nag-translate yan from Hebrew to Greek, Latin, iba-iba na. Bawa. General na natin, yung Biblia. Di ba? From Hebrew, putik hanggang English, ilan ang translation doon. Kaya parang minsan maging maingat ka sa parang Alam mo pagbasa. ba? Pero alam Kasi nyo ba, yung- talking about Hebrew, sandali lang. Doon nakuha yung word na libro Seryoso ba? sa Hebrew. Kasi, di ba ang Hebrew is language to, di ba? Tapos, usually, yung mga libro dati, mga Hebrew yung sulat. Oo. So, kaya daw na ano ng Pilipino, libro, Hebrew. Gets nyo yung ano. okay. Pero hindi ko talaga sure yun. Naisip ko lang yun ngayon, pero mukhang ganun eh. Ito ba, Tol? Ito pa yung isang beses kung bakit yung mga Muslim, kailangan mo aralin yung Arabic eh. Di ba? Kailangan mo mag-aral na language nila eh. Kasi ayaw nilang maiba. Para hindi ang tawag mo sa Arabic, Dubai letters. Parang ganun. Kailangan nilang, kumbaga, ayaw nila isaling ng iba eh. Para, may iba daw kasi ngayon eh. Gaya nun ng mga semantics na yan. Totoo rin. Sa atin May nga iba eh. 'Di ba pag sinabing appear, the whole time iniisip ko, puta, ano nga pa talaga ibig sabihin ng appear? Ayun pala, up appear. here. Exactly. Oo, yun pero nga, nung appear. bata ako, parang APIR, ayun yung parang akala ko word talaga siya para sa... Parang yung sombrero. Ang tawag na iba sa sombrero, Shorepet, di ba? Shorepet. Kasi yun pala yung brand dati na Sure Fit. Na fitted hat. Oo. May mga ganun eh. So parang, Di ba? So, iba-iba eh. So, minsan kasi walang exact translation dun sa, let's say, Pilipino. Tapos may isang word na ganyan. Kaya sabi, aralin mo. Kasi minsan walang exact na translation eh. So, ang gagamitin, yung pinakamalapit. Which is minsan naiiba na naiiba eh. Di ba? Kaling nun. Yun. Tapos kung babalik tayo sa alien, minsan kasi, You mean parang ito yung lalabas? oo, Tol. Tapos yung iikot na pag ganun-ganon. Tangina niyo, wag yun akong pera. Hindi ko nagagawin. Ngayon, so yun nga, pagka ibabalik natin sa mga unang kasulatan, may mga kagaya ng ancient aliens, pwede kasi may isang theory doon na talagang yung Diyos, mga Diyos, o anumang higher being, pwedeng alien sila. Pwede silang advanced civilization na bumaba dito, gumawa ng life form. Tapos inakala na nung mga tribo-tribo, sila yung... Sila yung iniwan dito na creation. Yeah. May ganun. Pero ang interest ko sa aliens ngayon is yung kung saan sila galing. Kasi ang dami kong theory na nakikita na hindi yung outer space eh. Puta, may Sa dagat. galing sa dagat. May agarta nga May eh. galing sa ilalim. Di pala sila galing sa taas. Totoo. Galing pala sa ilalim. Totoo. Meron pala, galing sa ibang frequency. Isa pa yun. Ibang dimension sila. Parallel, kumbaga pumapasok parallel sila, universe.
parallel universe na advanced sila na pumapasok dito. Na si Jesus Christ nga daw, multidimensional being na tumatalon-talon sa mga universe na parallel. So, pumunta siya dito, advanced siya na being. Tumalon dito sa universe natin. Tangin na, para silang Marvel. Parang Doon naman Avengers. nakuha- Technically, doon naman galing yun eh. Oo nga. Lahat ng mga yan, yung mga napapanood natin na comics, cartoons, anime, nanggaling yan sa mga lumang libro eh. Oo. Yung yung Bible. Ano yan eh, compilation din yan ng maraming libro. Torah and Kabbalah, ganun. Yung, Tsaka sabi, kung author ka ng libro, kaya mong i-fabricate yan eh. So, marami pa rin naniniwala na ang Bible daw ay fabricated. Hindi yun talagang... bigyan kita example. Sige. Yung Noah's Ark. Mm. Nag-existo ng 1,000 years na. Ibang civilization na yung kwento nung... Hindi Noah's Ark yung may bumaha. Halimbawa, Yung Great Flood. Epic of Gilgamesh. Diba? Same na same. Nilunod ng Diyos sa baha yung mundo. So Iba-iba. parang, alam ko 3 storya pa yan bago mag Noah's Ark. So parang sinasabi ng mga nagre-research dyan, paano mo masasabing totoo yung Noah's Ark kung may mga 2-3 istorya na Noah's Ark before that? Naging popular lang talaga yung Noah's Ark. Noah's Ark. Kasi Tsaka mas malawak ang Christianity. Christianity. Halimbawa, kay Jesus Christ, storya ni Ishtar, pinako sa krus, nilibing, nabuhay ng pangatlong araw. Pare-pareha sila ng storya. Maraming characters, hindi lang si Jesus Christ yung ganun. So, dun sa maraming naunang storya na may pinako, na may ganun, ito pa, may Virgin Mary din. Ito Kumbaga, yung pinakatanong ko diyan. Kung bawat civilization, kung bawat lahi sa mundo, may kanya-kanyang version ng ganyan na halos pare-parehas, sino yung original? Yun, meron nun. Meron nun. Yun yung... Meron nun. Gets niyo ako? So, kumbaga parang eto, yung camera na to. Yan. Tapos, kami, may mga camera na kami. May Canon, may Nikon, may GoPro. Sinong camera yung pinaggayahan? Gets niyo ako? Lagi may originator. Laging yung originator. Kung Tama. sino talaga yun. Sa history And I'm sure nangyari talaga siya. Pero what was the first event talaga? Sino sa lahat ng istorya na yun yung original? You'll never know. Ang pinaka nagustuhan ko sa Marvel, yung The Eternals. Napanood yun na ba yan? Hindi. Parang siya yung pinakang closest na related sa biblical. Hindi ko siya napanood. Ano, Tol, maganda siya. sobrang... Ganda siya. Hindi ko nga alam Mamaya papanood ko. bakit ang daming may ayaw sa The Eternals. Kasi Talaga ba? parang... Ang daming may ayaw pag binasa mo Pero sa maganda mga siya, Rotten nagustuhan ko Tomatoes. Kasi parang hindi na siya masyadong sa Marvel. Avengers. Ah. Pero Marvel siya. Hindi na siya yung typical na superhero. Yeah. Hindi. Oh. Pero ang ganda niya kasi siya parang medyo biblical na yung story Tol, ng The kapag Eternals. alam mo yung istorya ng Anunnaki, alam mo yun yung inspiration. Oo. Alam mo anong di ko makalimutan na scene doon? Yung Akashic Records. Record ng lahat ng consciousness ng life form. Chris Delano. Lahat Andun ng na. consciousness niya nasa isang library siya na mga consciousness. Kumbaga, isang file yun. ng mga namatay na. Galing, nandun no? yung Kumbaga siya si Kang sa Marvel. Yung si Kang kasi may record siya ng Sali ka, Maricar, sa Oo usapan. nga yun nga eh. Hindi naman kasi nanonood ng Marvel yun eh. May panood niya mga Vice. Ganda. Grabe ka naman. Legit. Yung mga yun yung podcast ng mga Mga bading. Oo. Dog show, diba? Yun Nakakatawa yun. Ganun yung mga pinapanood niya eh. So, syempre, siya, sa ganitong usapan, baka hindi siya Nakakanga makarelate. lang. May ako. napanood akong isa. Connected ba siya into something, yung Book of Eli? Hindi, pero maganda yung movie na yan. Hindi siya connected. Pero parang meron siyang kinikip na scroll or something eh. Yung Bible. Kaya nga. So, I mean, hindi niyo ba siya pwedeng ma-connect? Hindi siya connected into something na gano'n? Para sa akin, hindi. You think? Kasi yung dystopia yun tas wala nang may alam ng Biblia. So siya na yung last carrier ng message. Ang maganda yung Constantine. Kumbaga, siya na lang ang meron nun. Kumbaga, kinikip niya yon para sa mga susunod na generation. Nakalimutan ko pero ang ending nun, ang naalala ko, Nakarating siya dun sa lugar eh. pero wala na yung Bible. Nasira ng kalaban. Nakalimutan ko na eh. Pero ang di alam ng kalaban, kabisado niya yun simula. So, Kasi nung huling-huli, sinabi niya,
'di ba yung Book of Genesis. Tapos kabisado niya, parang let there be light. May ganun. Ang galing tol eh. So parang kaya niyang i-rewrite. Oo. Meron siyang tagasulat. Meron yung sa Constantine. Napanood yun na ba yan? Oo. Ayun, Tumatawid biblical sa din yan eh. Ano, ang habol niyang makuha nung kalaban, yung spear na pinangsaksak kay Jesus. Para magkakaroon daw siya. Bibenta kay Boss Toyo. Ano daw? Tangina ako nagsabi nun Nung last, hindi, pako pala yun sa akin, no? Tako. Oo, pakon niya. Makuha Oo, mo. pako yung sa'yo. Pero yung, yung spear na pinangsaksak daw kay Jesus Christ, mabibigyan ka ng power. Tapos yung sa Constantine nga, parang, siya, parang ganun din, biblical. Pero syempre, na-exaggerated na for the Exaggerated. Lahat movie. naman, oo. Oo. Pero malayo na sa alien yan. Mga ano na yan eh. Parang Pero- demonyo na yan. Pero hindi mo kasi pwedeng i-connect, hindi mo pwedeng hindi i-connect yung alien belief sa Bible or sa Connected yung... Lahat sila, Oo. eh. Tol, connected. Nagiging connected yung Bible sa aliens. Pag pinag-usapan natin yung creation. Ayun Dun nga. lang. Sa bagay. Pero kung Pero pag-uusapan yung kasi natin demonyo, ng wala siyang- religion, let's say, mga Vatican. Bakit hindi tayo pumunta ng Vatican? Di ba? Oo, tol. Kaya advance tayo. Advance tayo. Punta Kaya tayo ng natin Vatican. 3, 2, 1. Pa. Okay. Uy, si Pope. Tol, ang dami nga conspiracy alien Habemos daw. papam. Hindi ko pinapangakong magagawa ko yung mga editing na to pero tatry ko. Tol, sa ano nga, di ba, mga conspiracy, yung mga pope daw. Reptilian daw. Ay, mga ganun. Alien. Tol, Mga meron ganun pa. daw eh. Meron Hindi ko pang, kung alam niyo yung chronovisor, Hindi. Ayun. yung time machine, tol. Time machine. Eh, di sinasabi nila dyan sa chronovisor na yan. Ito yun, nakita ko sa Telegram kasi. Ayan o. So, yung chronovisor or time machine, isa po sa mga gusto kong shoutout sa'yo, CH. Isa po sa mga gusto ko na itakal nyo is about the secrets of Vatican and about sa chronovisor or time machine na sinira daw ng Vatican. At yung sa Book of Enoch about sa mga Nephilims. Okay. So, saan tayo mag-start? Sa Vatican? Sa Vatican O sa tayo. alien? Hindi, sa time machine muna. Kasi may nabasa ako, sige. yung anak daw ni Donald Trump. Time traveler. Alam mo yun? Nakita ko. Kasi may libro nung early 1920s. Basta sobrang tagal na. May librong existing nung panahon na yon na ang yung initials ng anak ni Donald Trump na time traveler. Tapos sobrang parang na-predict nung libro na magkakaanak si Donald Trump. Trump din yung apelido, di ba? Baron, parang ganun. Tapos, Ayun, Baron. Baron, ganun. Basta sobrang connected lahat sa nangyayari ngayon. So, ngayon, syempre, for someone like Donald Trump na isa sa pinakamataas na tao sa buong mundo, siya, parang hindi malabong hindi totoo. Ay, hindi malabong... Dami. Si Nabasa ko yun. Mark Malabong totoo. Zuckerberg. Time traveler daw. Oo. Pero talking about Donald Trump, may nabasa ako nung isang araw about nga dyan, na kung bakit biglang drastic yung mga actions ni Trump ngayon, like anuhin yung Venezuela na ganito yun. May mga ganun siyang move ngayon. Tapos biglang kahapon, parang meron ako nabasa na inaalaw niya na yung mga small cars sa US. Pumirma siya ng, alam mo na yung mga cute cars ng sumilip daw siya sa China, tapos nakita niya raw halos lahat doon compact car. Na which is hindi sa US. Ngayon, pumirma siya ng kasama yung mga taga Ford, ganyan, na. Tapos, bumalik dun sa parang story na bakit parang napaka-spontaneous bigla ng it's either daw may nakita sa future na something na panalo pa rin tayo dito pagka ginawa natin to, tayo pa rin yung gets mo. Parang Ito. nagbase siya sa kung ano yung May theory ako. Actually, hindi siya theory. Ni-research ko talaga. Nax. Promise. Ito yung mga nanonood, kailangan din nila gawin to. Sinabi mo nga si Jesus Christ, diba? Patalon-talon ng dimension, ganyan. I-backtrack nyo, i-research nyo yung family tree ni Donald Trump. Tignan mo kung ano yung last name na pinakang huling makikita mo sa connected sa family ni Donald Trump. Ano? Christ. Christ yung apelido. Legit. I-search nyo, family tree ni Donald Trump. Yung pinakang nasa lolo ng lolo niya, Christ nakalagay. Tas, ewan ko kung Germany yung pinanggalingan nila, yung origin ng country o basta, either Germany or kung ibang country na nasa Europe yata. Czechoslovakia.
Hindi ko alam. Pero yun nga, pinakang huling makikita mong apelido nila, Christ. Baka Legit. sila yung may So you're telling me access. yung bloodline ni Trump. Ay, Jesus Christ. Christ yung apelido, pero chinat GPT ko din yan. Ang sinasabi ni Chat GPT, there are no evidences that Trump is related or blood related to Jesus Christ. Pero it Hirap is a fact na Pero Christ si, yung si ano. Jesus Christ ba, apelido niya talaga yung Christ? Hindi natin alam. Kasi, tol, Yun may ang tanong ko, conspiracy kasi na may anak si Jesus Christ. Ah, yeah. May conspiracy yun. Baka ma-connect mo na naman kayo sa Rizal yan. Hindi. Kay Mary Magdalene. Pero di ba? legit, Pababa. i-research nyo, pinakang family Baka tree. sila yung tol, pamilya na may access sa ganung technology. Pero Pa-timeline, possible Why not? nga eh. Talon-talon. Kaya nga eh. Si ano nga daw, di ba? Si Charlie Kirk. Ano? Tama. Yung, di ba, namatay siya na baril. Oo. Hindi. Hindi. Charlie Kirk yung nabaril. Trump ba yung nabaril tas nabuhay pa? Sa tenga yun. Sa Ng tenga, di ba? eleksyon. Patay na daw talaga siya. Hmm? Oo, patay na daw talaga siya sa timeline na to na tama. May movie na ganun Nag-shift eh. daw yung timeline bigla. Mm. Ang dami na kasing nag-predict noon na mamamatay siya. Mm-mm. 'Di ba? Tapos lahat ng prediction nagkamali nung sumablay. Tapos ang sinasabi nito mga manghuhula, parang paano kami nagkamali? Parang yung etong prediction namin na to, yung may manghuhula sa ibang bansa, na kita-kita daw niya namatay si Trump eh. Hindi, ngayon daw, Si Rudy dumaplis. Baldwin ba yan? Hindi, sa ibang bansa na parang psychic. Nakita niya, dumaplis lang. Sinasabi niya, patay na daw sa timeline talaga natin si Trump. Dapat. Dapat. Meron daw bumalik. Oh. Meron daw nag-time travel para may mangyaring sumablay talaga. Oh, shit. Na-interfere. O na-interfere. So parang, ito nga eh. Meron yung tinatawag tol na quantum jump. Ito related to. Aha. Yung mga bagay daw na mangyayari in the future, pwede rin tong mawala eh. Parang yung concept nung kung nanonood kayo anime, yung My Hero Academia. Yung bida kasi doon mamamatay. Anime. Hindi ako nanonood. Yung bida kasi Slam doon, dunk kasi pinapanood mo. umpisa pa lang, merong kapangyarihan yung isa niyang sidekick. Never siyang pumalya, manghula sa future. Ang hula niya doon sa bida, mamamatay ka. Nostradamus type of Okay, shit, ah. mamamatay ka. Ngayon, yung ending nung palabas, hindi siya namatay. Kasi ang last nung isang parang nag-quantum jump siya na through, yung sa law of attraction. Law of Ah, attraction. manifest. Yun, yung Manifest. pagmamanifest niya, sobrang lakas. Tangina na ilis niya yung sa, di ba may multiverse na parang pagka merong multiverse, merong universe na buhay ka pa, may universe na patay ka na. Tol, naitalon niya dun. Napunta siya dun sa magandang, dun sa opposite. So parang... Imbis na mamamatay ka, dahil ang lakas nung will nung isa, tinalon niya yung linya nung universe na to, nilihis niya dun sa kabila, dun sa opposite So you side. think it has something to do with yung yung law of relativity? Law- Yung relativity Hindi shit eh. na Iba to. kasi 'di ba yung sa relativity parang yun yung parallel yun eh, 'di ba? Oo. So kung nagka-quantum jump ka, so technically parang nasa parallel jumping yung trip mo. Oo. So tingin mo konektado siya? Iba kasi, yung theory of relativity Yung kasi, theory of relativity. dalawa yung pupuntahan mo eh. Pagka pumunta ka sa left, pupunta ka sa right. Hindi pwedeng dalawang ganun. Yung quantum jump kasi, wala ka ng opposite. Pumunta ka na doon sa best case scenario. Kumbaga, nag-isa yung, di ba, parallel universe nga, dalawa yan. So, magkaiba siya. Pero ang nangyari, dalawa silang pumunta sa isang ending. I get it. So, get it. ibang klaseng theory siya. So, yun yung sinasabi nila na kay Trump kung bakit hindi namatay. Kasi, napunta doon sa, nag-isa yung universe Pero na yun. going back sa mga manghuhula na sinasabi mo, let's go back a little bit kay Nostradamus. Kung kilala niyo si Nostradamus. Siya yung nag-ano ng 2012, Si diba? Nostradamus ay pinaniwalaan din na time traveler din. Kung bakit nakikita niya yung future, tas bumabalik siya, tas kunyari pinipredict niya.
Tapos sinusulat. Kasi hindi niya pwedeng sabihin na nagja-jump siya sa iba't ibang generation. Kasi magkokos ng chaos. So, parang ganun daw yung senaryo. Tapos sinasabi niya, nahuhulaan niya. Kaya laging tumpak yung mga nangyayari. Except sa 2012. Mm-mm. Pero, alam ko may bumasag dyan eh. Yung sa 2012 something, yan yung end ba yung sinasabi mo? Yung Doomsday? So parang ang nabasa ko dyan doon, parang, if my memory serves me right, parang ang sinasabi doon ay, yun nga, yung kay Donald Trump na namatay siya doon sa timeline na yun. So parang, yung na-predict niya na Doomsday, parang may nag-interfere Yun nga. din. Ganun din. So parang may isang Quantum higher, jump. mas mataas na, talking about quantum jump, isang mas matinding nilalang na hindi niya hinayaang mangyari yun noong 2012. Gets Alam mo mo ako? yung 12 Monkeys? Hindi. Ganon din yun eh. May isang jump ng jump. Tapos ang kaso nga lang doon sa palabas, tuwing babalik siya sa mundo niya, puta iba na. Tangina, Pag tuwing na inaayos siya doon, tangina pagbalik niya, tangina wasak na yung bahay niya. Ang Wasak daming na ganyan eh. The Flash. Napanood yun yung movie na Hindi, The Flash. Yun din, jump siya ng jump hanggang sa yung pinakang kalaban niya pala doon sa future niya, na sarili niya. Tol, habang pinapanood ko yung mga ganyan, napagod ako. Sorry Kasi habol ka lang habol doon sa... I-coconnect ko lang siya kasi mahilig din ako sa mga creepypasta, mga story. Yung sinabi niyang yung sa 12 Monkeys na parang tumatalon. Naalala niyo yung nursery song na One little monkey jumping on the bed. Oo. Tapos hanggang nung umabot sa yung 12 little monkeys, parang na ano siya, na injure. Parang ganun. So kung iisipin mo maigi, pwedeng connected din siya sa mga ganun eh. Oo nga. Alam mo yun? Jumping on the bed. Yeah, parang... Laging may subliminal. Kasi pag nagtumalon ka sa bed, parang doon papasok yung relativity eh. 'Di ba? Parang hindi, yun, 'di ba? Yung ganun pagka tumalon ka sa bed, yung force. yung force, 'di ba? Parang may something eh. 'Di ba? Ang galing nun. Hindi, pero naisip ko lang kasi parang may nakita ako sa creepypasta nung gano'n eh, yung mga nursery rhymes na putang ina connected sa mga morbid things na nangyari. Sabi nga nila ang the best way to plant a seed is through a child. Totoo din. So, Kasi kaya... empty shell yan eh. Oo. So, pinakang, pansinin nyo sa Disney. Yung mga shows ng Disney, ang daming subliminal dyan. Lion King. Lion King nga, pag pinanood mo siya ngayon, ako pinanood ko siya parang few months ago eh. Yung original yung cartoon. Hindi yung, ayoko nung live action, baduy eh. Pero yung original, ano siya eh, light versus dark. Especially nung pinakita niya kay Simba na, this land, do not go in the darkness, ganyan. Tapos, parang nagkaroon siya ng, ayun nga, semi-biblical din. Basta ang galing eh. Tapos, kahit saan ka tumingin, palabas especially, laging may good versus evil. Kasi parang... Maricar, order ka muna ng food namin. Anong tawag doon yung... Wala kang dulot dyan eh. Ano yung counterpart ng antagonist? Protagonist? Protagonist. So, laging antagonist, protagonist. Kahit sa ang concept, kasi ayun yung parang nagbibigay ng story sa bawat movies or Bible. Good and bad. O, Good laging, and bad, good ayun and yung bad. pinang... Good, Yun nga, bad, isa pang- bad cop. Yun nga yung Oh. isa pang Laging duality. yun nga yung isa pang sinasabi Ay, duality. nila. Ano ba tawag doon? Polarity. Polarity. Yun parang isa pang anong usapan dyan eh. Na sinasabi nung iba na yung original Bible daw, wala daw concept Polarity. ng good and evil. Kasi kailangan mo lagyan ng narrative ng good and bad. Para maging kahuk-huk siya Oo, sa... kailangan may kampihan. Hindi, control na to. Kasi kapag may Laging kinampihan balance, yung tao, oo. pag may kinampihan yung tao, halimbawa, saan ka ba? Sa angels or sa demons? So, meron na kagad, sa utak ng tao, meron na akong kakampihan. So, may control na kagad, may katatakutan na. Sa psychology na pangkalawa, mataas na level, yun yung lagi mong gagawin na, kahit sa politics, ganyan. Kailangan may mabuti at masama eh. Good cop, bad cop nga. Oo. 'Di ba? Effective siya eh. Kahit sa simpleng senaryo lang eh. Sa mga corporate, lagi Diba? may Good good cup, cup, bad bad cup. cup. Laging ganun. Kasi kung iisipin mo, nagtayo ako ng religion. Ang sinasamba ko, let's say, itong kape. 'Di ba? Para maniwala kayo na may kape, iibig sabihin,
papalabasin ko na may kalaban yung kape. Gets nyo? Para dito kayo mag-in favor of. Nag-gets nyo yung point ko? So parang yung tinatawag nilang yung light and darkness. Di ba? Sabi sa isang nabasa ko, wala naman talagang darkness. Kaya lang it's merely an absence of light. absence of light. Kaya lang nagkaroon ng darkness kasi wala yung light. So parang gigets mo, para magkaroon ng in favor of this, kailangan ng contrary. 'Di ba? May nabasa ako, tol, gusto kong basahin to. Medyo mahaba lang siya. Kaya ano yun eh, Albert Einstein ang galing yun eh. Merely an absence of light yata. Hindi ito kay Mang Berting. Ito, hindi. Ito basahin ko lang, okay lang. Parang you were taught that Satan is a cosmic villain, a fallen angel, God's enemy, a force stalking your soul. But that's not what the original languages say. Yun nga yung sinasabi mo, Etymology. language. Yeah. So in Hebrew, Satan never meant devil. It Yes. meant the Tama. adversary. Leftist. The thing that opposes your alignment, your resistance. Tanginang Kevin Hart to eh. Tama. Yun na yun. Yun nga. So parang may mga sinasabi pa, kailangan ng opposer. So inner resistance. Tapos yung monster, not a monster or a mirror, sabi dito. And yung demons daw, in Greek, daimonion referred to fragmented parts of the psyche. Chaotic inner drives. So yung demons talaga, inside siya. Hindi siya talagang out there na kalaban or whatever. Basta may mga ganun siya Ang sinasabi. ibig sabihin kasi ng word na Satan, the one who oppose. Oppose. So, opposition ka. So, pag opposition ka, Satan ka. May masama ba doon? Wait Hindi lang, siya- so hindi may siya ambag character. na ako. Yeah, May okay. ambag na ako. Yay! Na yung pinapanood ko sa'yo, yung batang nagdasal kay Satan. Alam mo yun, Gab? Tapos parang yung bata, ano yun sa Mexico? Something, di ko alam. Tapos parang yung bata na yun, dun siya nagdadasal. Tapos one time narinig siya ng mama niya. Tapos sabi ng mama niya, bakit sa kanya ka nagdadasal? Si Satan yan. Tapos sabi ng bata, kasi wala daw nagdadasal doon, so siya na lang. Naging ganun ako. Hindi ako Nakita ko yun. Nakita ko yung story na yun. Naging ganun Parang ako. Tapos- fictional lang yun eh. Hindi naman siya nangyari tapos, yata. parang yun ata yung nagbayad nung ano niya, yung mga funeraria something. Oo, alam ko yun. Parang meron pang ginawa na na parang Church of Satan eh. Nakita nyo yun? Hindi, ano lang yun. Pang-mock Pang lang. museum lang. Para makita, para lumabas yung tunay mo ugali. Pero yung founder nung Antichrist, naging Christian eh. Hindi, ganito yung ganung mga, hindi kasi spiritual o ano yan eh. Yung Church of Satan na yan, ginamit yan para lumabas yung tunay na ugali ng mga Kristiyano. Ano ba yun, di ba? Parang ang turo sa atin, dapat ganito ka, konserbatibo, hindi ka judgmental. Pero pag nakita mo yung Church of Satan, ang dami mo na kagad sinabi. Pero pare, pag inano mo, Sa ang dami bagay. niyang donation, ang dami niyang ginagawang mabuti. Hindi sila Church of Satan, mga grupo ng atheist yun, para i-expose yung tunay na Yeah. ugali nyo. Kumbaga, parang Oo, i-debunk lang kayo. i-debunk na parang, ano ba mas mabuting ginagawa? Kami na wala namang paniniwala, pero Tumutulong. Walang ganyan. sinasabing masama. Pero dahil kinabit namin yung word na Satan sa amin, ginudge nyo na kami na demonyo kami. Papatayin nyo pa kami. Parang ganun. Ano Di ba? yan eh, parang wala din sila Kasi may mga tao talagang religious na gano'n, yung judgmental towards other people na porket ibang religion sinasamba nito, parang, alam mo yun, porket magkahiwalay sila ng belief. Parehas religious, for example, one religion to another. Porket magkaiba sila ng paniniwala, parang ginajudge nyo na to na parang, hindi ka mapupunta sa heaven. May mga ganun talaga eh. Wala din pinagkaiba yan sa mga fanatics ng mga politicians na sinasamba yung mga binoboto nila. Na parang, hindi mo binoto tong idol kong tumatakbo, kalabang ka. Satan ka. So, diba, gets mo? So, hindi Opo. mawawala sa mga Opposition. religious people na ganun. Pero kasi Pero merong, kasi, yun yung meron goal din, ng religion eh. hindi yun yung goal. Tol, yun yung Goal yun goal ng ng tao, nung Hindi. religion. Kasi if you study Jesus O Christ, ano, etymology ng religion. alin? Religion. Ako kasi, hindi ang wala ibig akong- sabihin ng religion, Religion. reli means link.
ugnayan. Okay? Pero so kasi- yung kabilang bahagi nun, organisasyon. Oo. Ibig sabihin, it's linked between people. Kapag kasi ang ibig sabihin kasi ng religion dito sa panahon natin, pag ginamit mo siya, samahan to ng mga may paniniwala na ganito. Hindi. Halimbawa, religion, ano ba nagko-connect sa tao? Cellphone. Yeah, religion yan. Halimbawa ito Facebook, Messenger. Kino-connect niyo yung bawat isa eh. So in technical terms, yung ibig sabihin ng religion sa term nung unang panahon, yung pagbubuo ng organisasyon. Actually, yung, kumpul yung, ng tao. yung root word na legion itself, kung ginamit siya dating-dati, kumpulan siya. It's a group. Meaning It's a group para na. siyang kung ginamit siya dati as parang thousand of soldiers. Yun talaga yun. Ako kasi I cannot speak on behalf of religious people kasi hindi ako naniniwala sa certain religion. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Kaya ako naniniwala sa kanya kasi yung backstory niya of how he was as a person, yun yung gusto kong sundan na path. Pero I'm not necessarily na sinusundan ko yung certain religion like Catholic how he was as a person, yung story niya as a person. taught by, Different religions. exactly. Pero, Di ba? Igaget mo ako? technically, ang Bible ba, sinabing Bible, Catholic ba siya? Wala, Hindi, ano siya wala. eh. Hindi, Parang wala. history siya eh. Yes. History book, let's say. History book siya eh. So, wala naman siyang tinuturo na exactly na Catholic, Christianity. Pero, Christianity Pero- pinakamalapit. yeah, kasi, from the word Christ. Christ. Pero the big question is, lahat ba talaga yon or nangyari ba talaga yon? Yun yung tinatanong ng iba. Whether Diba? whether it happened or not, yung story ni Jesus Christ yung sinusundan ko. Pero hindi ako Yung sumusunod story, sa let's certain say, religion. Kaya yung sinasabi ni Gab, pwedeng tama siya, pwedeng hindi, pero hindi ako para makipag-argue Yeah, oo doon. naman, Kasi oo naman. hindi ako... Tatagal tayo ng 10 hours para Eh, sa Pero ang teka point lang, ko pero kasi, kasi tol, teka lang, ang point ko kasi about religion Oh. is kailangan talaga nila na maglagay ng ganong parameters na yes. pag hindi ka sumunod sa amin, ito ending mo, impyerno ka. Dahil nasa amin yung totoong balita ng Para Diyos. sumunod sila. Para sumunod ka. Yung Lahat tao. yun yung pinopoint ko. Oo nga. Kahit Pero, saan nga pumunta, kaya nga malaki yung na it divides people eh. Yes. Kasi which is agree din ako doon. kasi denomination lang. Sa dami ng denomination ng Christianity, meron tayong Katoliko, Christians, Protestants, Iglesia, marami pa na denomination na yan. Lahat yan, sinasabi nga nila na sila yung tama. Kaya nga sinasabi Okay. ko, wala silang... Di para sa'yo yun, yung sinasabi Oo ko. nga. Dahil wala kang religion, sinasabi mo. You just follow Christ's teaching. Di ba? Oo. So parang, ang topic kasi natin, yung religion, is, tawag nito, yung about good and evil, Ayun yung nga. kailangan Contrary, yeah. yung kailangan mong, kasi kukonek eh, kailangan mo ng ganong istorya para sumunod, diba? There are bad people, kami yung good people, you follow us, eto, sama ka namin sa promised land. Para Parang- magkaroon ng comparison, di ba? Oo. So, among those, kahit hindi na ilabas na natin yung ibang religion, yung Christian denomination nila, among hundreds of Christian denomination, paano mo masabing sa'yo yung tama? Paano mo masasabi na parang Kami mali. ganun kasi isa lang naman yung turo eh. Hindi, pero sabi naman ni Chris, wala naman siyang pina-follow na certain religion. At pinaniniwalaan. Kaya kung anong paniniwala mo, sa'yo yan. Ito yung sa akin. Oo nga. Pero it's not for Hindi, me to speak ang- about what you believe on. Kasi, let's not talk about religion anymore. Gusto ko lang mag-follow up dun sa sinabi mo. Ako kasi, believer din naman ako. Sabi ko nga sa'yo, may faith ako mula bata ako, ganyan. From a Catholic school, ganyan. Ikaw kasi sabi mo, you're not following any religious teachings. Pero you just follow the story of Jesus Christ. Pero ang tinanong ko nga, natinuro ng o nino? The Or Bible. ginawa nung... Exactly, yun nga yung the big question eh. So, open ka into consideration or for a fact na posibleng yung pina-follow mo eh hindi talaga nangyari or nag-exist. Na ginawa lang din. Ano? Yun yung Paano tinatanong ko. hindi. Nagigets mo ako, Gab? Ganito eh. Parang kahit sa book ng Quran
Nandun din naman na may mention si Jesus Christ. Lahat naman yan na may mention Kaya nga eh. So parang I think he is the most, or not I think, siya yung totoong most mentioned sa lahat ng books na yon. Pero again, hindi ako para maniwala sa isang religion lang. Kasi at some point, meron silang common denominator na laging nagsasalubong ng facts, ng belief. So, for example, sa Muslim, meron silang Prophet daw si Jesus Christ sa Muslim. meron silang isang sa belief sa Muslim, sa Catholic, Christianity. Laging meron isa silang pinag-aagrihan and then maraming disagreements. So kumbaga, hindi ako para porket disagree tong religion na to dito sa isang religion, ibig sabihin, dapat kung dapat ako mamili. Hindi ako ganun eh. Parang open pa rin ako sa kahit ano. Pero at the same time, hindi mababasag yung belief ko na nandyan si Jesus Christ. Pero again, it doesn't matter kung anong religion ang nagsasabing totoo siya o hindi. Basta kung ako, may sarili akong belief na hindi kayang basagin ng iba just because you have or you believe in something else. Yeah. Kung ayun ang belief mo, then open ako makinig, pero hindi ako para mag-judge na yung belief mo. Kasi pwede magkaiba tayo ng belief. Pwedeng totoo sa akin to, totoo sa iyo yan, pero magkaiba tayo ng belief. Kasi para sa akin, for example, sa ganito, pinag-usapan natin sa Macau. For example, sa drugs. Ako halimbawa lang to, hypothetically. Nag-LSD ako, nag-shrooms ka. Magkaiba tayo ng amats. Ito experience ko, ito yung experience mo. Pag sinabi mo ba yung experience mo sa akin, expect mo na baka agad na maniniwala ako sa'yo. Hindi ko masasabing oo kasi magkaiba tayo ng amat eh. Parang ganun. So, pero at the same time, pag kinento mo yung amat mo sa ibang tao, hindi pa nakaka-experience nun, para sa kanila, baliw ka. Pero sa'yo nangyari. Sa utak mo eh. Hindi nga lang sa utak kasi technically ang psychedelic, di mo alam kung saan ka talaga dinadala niyan eh. Hallucinogen siya. Pero again, yung hallucinogen is something so real na para sa'yo, reality siya. Naging reality at one point eh. So kung ano yung experience ko, you may not have the same experience but it doesn't make it na hindi totoo yung na-experience ko. Gets mo? Yeah. So if I say I believe in Jesus Christ, kasi ayun yung na-experience ko na siya yung parang nagpakita or nag-comfort sa akin nung time na walang-wala ako. Using that logic na sinabi mo. So, if you're talking about that, pagka tinry mo ba yung, let's say, listening to other religious groups, tapos inaral mo yung teachings nila, paano yung belief mo? Pwede bang masabing pwedeng mabasag yan? Kasi na-experience mo rin yung isa eh. Hindi Kasi na ako yan nagsisik pa eh. lang yung na-experience mo kasi. Kasi ang point ni Gab, how would you know kung sa lahat ng denominations ng Christianity ay ito yung tama? Sino ba talaga yung tama? Parang ikaw, kay Jesus Christ, yung faith mo tsaka yung belief mo, 'di ba? Pero on the other hand, meron tayong Allah at marami pang iba, 'di ba? So ang point ko, how certain are you sa sinabi mong since lang yan lang yung belief mo kaya sinasabi mong kasi ginamit mo kanina yung I believe that Jesus Christ is the most. Ginamit mo yung term na most. Most mentioned sa lahat ng books. Oo. Pero yun nga, yung most mentioned sa lahat ng books. So does it mean na siya yung talagang real na nag-i-exist sa lahat? Wala akong sinasabi na it should be a fact for you or for Gab, for No. Mariga. Ano yun? Sa akin. That Kasi ako personally... Question siya bilang Jesus Christ believer. Follower, let's say. Personally kasi ako, masasabi ko, na-experience ko siya at the times na walang substance, sober talaga, na yung nag-comfort ba sa akin nung talagang down moments ko, na hindi ko masasabing Tol, hindi mo, para sa hindi inyo, mo sinasagot yung tanong niya. ano ba? Ano bang tanong? Ano pinakang tanong? Ah, sige. Tanong ko, Gab. Hindi, ikaw na to. Hindi, sige. Dito na lang tayo. Sabi mo kasi, nung in times na kailangan mo, kaya ka talagang you devoted yourself to Jesus Christ dahil yun yung parang nandun. Para sa akin. Oo. Not for... No. I'm not finished. Yung question ko ay, so kung hindi ka fanatic sabi mo eh, di ba? Pero siya yung nandun.
Para sa akin. para sa'yo. Pero ang question ko is, kung hindi ka fanatic, bakit in-instill mo sa utak mo na ito yung isik na path, Jesus Christ, out of all the denominations of Christianity? Tol, paano kung down ka, si Satan pala Exactly, yun yung tinatanong ko. Tapos, Kung yung down ka, si yung Satan yung hinanap mo, tapos si Satan yung nakapagbigay ng comfort sa'yo. Yun yung question ko. Satan, ano ka, believer. Paano kung siya? Aha. Hindi siya. Hindi siya yung Hindi nga, kasi nga kay Jesus Christ ka nga lang nakaano eh. Gets mo ko? Yun lang yung question. Wala namang pambabasag sa'yo doon, Besh. Nagigets mo yung point ko? Kasi yung kumbaga, ano yun sa kabayo, yung may Tapaho. tapahoho ka, nakasentro ka kay Jesus Christ eh. Wala namang masama. Walang masama doon. Ang tinatanong ko lang, if tinry mo yung iba, kung you're not parang excluding yung ibang, or you're not invalidating yung ibang denominations nga ng Christianity or other religions, bakit first hand Jesus Christ agad yung, or Christianity agad yung, nagigets? May sense ba ako? Tsaka sa denomination, maraming kwento si Jesus Yeah, Christ. yun nga. Si Jesus Christ ay Diyos. Sa ibang denomination, propeta. Propeta. Diba? Sa iba-iba eh. Sa iba, alien siya. O, Kasi diba? if you're saying na you're just, I'm not into any religious teachings, but just plainly following the story of Jesus Christ, why Jesus Christ? Yun yung tanong ko. Kasi siya yung na-experience ko. For you guys, it could be Satan, pero para sa akin, Wala. Hindi, walang ganun. I mean, Kasi what I'm saying, Katoliko ko eh. kagaya nga na sinabi nyo, na pwedeng si Satan pala yung na-experience ko. Kayo, pwede nyo sabihin kahit anong gusto nyo, pero para sa akin, si Jesus Yun, Christ. ang tinatanong lang namin, bakit siya lang yung tinesting mo? Siguro it's between me and him. I cannot explain it to you o sa inyo kasi yung experience na yun is something beyond na I can explain. There's parang ganito yan. Ako kasi naniwala ako kay Jesus Christ. Personal account niya yun. Parang ganito yan eh. May mga bagay na beyond explanation eh. Especially if we're talking about something spiritual eh. How can you explain something spiritual na na-experience mo na when a lot of people are na hindi naniniwala sa ganung experiences. So kung ano yung experience ko na kahit ako minsan, especially nung mga November, sinabi ko nga sa'yo yung kwento na may pumunta sa bahay, ganyan. Na sabi nga ni Gab noon, pwedeng coincidence. Pero kasi for me, for myself, it's beyond explanation kasi Yun. iba yung nangyari. Sinagot mo na yung tanong. Oh. Kasi may nagpunta sa'yo, di ba? Na ng teaching ng Jesus Christ. Tama, mali. So parang ginawa niyang stronger. Hindi doon nagsimula. Oo nga. Pero kasi Ang mula point bata ko, pa lang Pero ako. kung ang nagpunta sa'yo, let's say, Buddhist, tapos kinausap ka niya, tapos biglang naramdaman mo doon yung peace, comfort, and all those shit, would you say na... Naisip mo ba yung... I cannot explain. Yun yung point ko. Teka lang, Yun I yung cannot point ko. explain something that never happened to me. Okay. Kaya kung yung tanong nyo, what if, hindi ko ma-explain kasi hindi nga yun yung nangyari sa Ayun akin. na eh. yun, sagot doon. So, yun fanatic nga. Oh, Hindi siya fanatic. Parang Experience ganun eh. ko yun. fanatic na yun. Fanatic Pero yun. eto, again, guys, pinakamahirap na topic talaga is yung mga ganitong Ewan ko sa bagay. inyo, bakit kayo nagpunta dyan? Dito talaga punta ng from alien. Wala eh, Oo ganun nga, talaga oo. eh. Pero don't get me wrong kasi ako Jesus Christ believer din ako. Yung hindi kita binabasag sa kung ano yung sinasabi mo. I'm just simply asking questions kasi gusto ko maintindihan bakit of all the denominations diyan ka sa path na yan nag-ano. Kasi ako, masasabi ko kaya ako Jesus Christ believer kasi mula bata ako, ito yung alam mo yung Naka-instill. Yun ang naka-instill talaga. Ito yung guide na kinalakihan ko. Yung ang tanong ko sa'yo, bilang hindi ka naman maka-Diyos talaga dati, knowing you, Ganito yun eh. Totoo. Huwag tayong magpaka-plastic. Teka lang. Hindi mo pwedeng sabihin totoo kagad kasi bata pa lang kami, pinalaki kami sa mga Bible studies. Yeah, I know. Pero, I know. syempre, at one point in my life, Pero, Besh, especially nung college, Mas religious ka ngayon than before. Kasi kilala kita eh. Gets mo ako? Mas na-express mo yung faith mo ngayon eh. dati kasi, walang nga talaga ako. Exactly Kumbaga, my point. Pero at one point din kasi, for example, nung bata kami, pinalaki kami nagba-Bible study. Ewan ko kung ito, alam mo to, yung kinidnap kami nung bata kami. Yeah. So, kumbaga, yung story ko talaga, doon na-instill sa akin yung term na Jesus Christ. Pero kasi, nung mga high school, college na, dyan na nabasag yung belief ko kasi
Oy, shoutout nga pala kay Boss Yel, The Accents. So, ayun nga, nung bata kasi ako, yun yung na-instill sa akin. Siyempre, nung bata ka, hindi mo naman alam kasi puro, eto lang yung tinuturo sa'yo eh. Yes. So, siyempre, Yes. para kang sponge bilang bata. Absorb ka lang na absorb. Absorb lang ng absorb. Pero nung high school, college kasi, doon na nag-start ako mag-question ng mga Yeah. bagay-bagay. So, siyempre, meron din talagang phase na parang magiging into, nga, gaya na sinabi niyo, into Satan, ganyan, Yeah, ganyan. yeah. Pero kasi katagalan, ang nangyayari sa akin, feed ako ng feed sa temptation, na parang ang nangyayari, mali na yung path na napupuntahan ko until there's this certain event na nangyari sa akin na hindi na talaga maganda. Doon parang na-awaken ulit na, So to cut the story short, Gab, Besh, to cut the story short, babalik ka pa rin sa kung ano yung foundation mo. pero hindi lahat So ganun. ito yung Yeah. proof. Ito yung proof na ang isang relihiyon is indoctrinated. Na ako, depende ko sa pinanganak. Kung pinanganak ka Muslim yung parents Pero I mo. could have Yung chosen. Yung belief mo, yun. Yun yung Pero point ko. I could have Though may chosen- may mga Muslim friends ako na naging Christian, ha? Oh, kung Christian yung, pero by default, parang pagbata kasi sponge yan eh. Yeah. Pag sinabi mo sa bata na ang Diyos si Spider-Man, maaaring maniwala yun. Okay? So kung ano yung inano sa'yo ng magulang mo nung bata ka pa, malamang sa malamang, yun yung kinikerry mo na belief eh. Yes. I could have Unless- chosen Muslim o kahit anong religion eh. Kumbaga, pag tumatanda ka na, you have the free will na kung ano yung gusto mong paniwalaan eh. Pero ako yung kasi, chances kasi na mag-isip pa ng iba yung tao, hindi ganun kalaki. kalaki. Mas gugustuhin na nila kung ano yung pinaniwalaan nila yung Kung ano bata yung sila. kinalaki. Kasi attached na sa roots yan eh. Parang ako, mas gugustuhin ko ng paniwalaan kung ano yung kinalakihan ko mula bata. Na Jesus Christ yung Kaya kayo, ganyan. kaya yung mga yan, walang freedom of choice. Bata pa lang, tinanggalan na sila ng freedom. Di ba? Pero labas tayo sa mga sinasabi ni Gab. Anyway, hindi kami nandito para magdikta na kung anong tama at mali religion. Kung anong opinion ng pinaniniwalaan, lahat yan dapat nire-respeto. Kagaya ni Chris, ganun. Yung sa akin ay plainly questions lang kasi gusto ko ring malaman. Si Gab naman ay gusto niya, alam niya din lahat. Kasi kaya never-ending Debate. si Gab. Oo. Si Maricar napadaan lang to. Oh. Nakiupo lang dito sa amin. So yun, medyo humahaba na rin yung pag-uusap natin. At sa totoong buhay, hindi ko gustong pinag-uusapan yung religion kasi it's a never-ending debate and argument. Religion, politics, yung oras ni Chris Delano, lahat yan, mga debate yan. Oo, yung punctuality niyan. Ayun. Okay na ba? Magkikwento pa ako. ilang ano na ba? Anong... Tol, may gusto kasi akong kwento 1 and tungkol 10 sa minutes Vatican na eh. eh. Ah? May gusto akong kwento sa Vatican eh. Tapos na ba? 1 hour, 9 minutes. Baka malobat na. Ito, Yel, isang kwento mache-check na mo lang. ba kung ilan na lang percentage ng Kaya battery? gusto pa magpabida nito sa Dito Vatican sa harapan. Yel, dito ka muna. Silip ka muna sa camera. Sabi ka magpabida. Guys, papakilala lang namin ang owner ng The Accents, si Yel the God. Pasok ka naman dito, Yel. Isang ano lang, isang kripok lang. Isang kripok lang. Lapit pa. Hindi ka kita, Yuko. Yan, si Yan. Boss Yel. Siya si Boss Yel, ang owner ng The Accents Oo. na may nakakabother na bigote. So, siya yun. Yun. So, syempre, shoutout. Nakikita mo yung battery? 14? Oh, may 14% Banat pa. Pwede pa. Oh, banata mo na. Habol mo na, habol mo Mics na. mics daw na ako, ha? Oh. Ito. Pre, sumali ako ng born again. Dati. Tapos, church, ganun. Attend. May pinabasa sa akin yung tropa dun na ano rin ang born again, yung parang kasapi nila na founder. Pangalan, Father Alberto. Ano siya, parang comic style yung babasay na yun. Ano siya, dati siyang pare. Okay, Dati okay. siyang taga-Vatican na yung background niya, pari siya sa Vatican. Doon na siya nag-aral, doon na siya lumaki, doon na siya hanggang tumanda, hanggang naging pare. Tapos naging, born again Christian. Tapos kinikwento niya, yung buhay niya sa Vatican. Nung bata siya, Okay. dami niya experiences na pangmomolestya. Pangmomolestya, Ooh. in-expose niya lahat. Bigla daw siyang nilips to lips ng, natutulog daw siya, nilips to lips ng isang pare. Tapos, sinapak niya sa muka. Nag-black eye. Ngayon, pinatawag siya sa principal, tol. Di ba? Sabi, ba't mo naman sinapak si father, ganyan. Sabi nito nung batang Father Alberto,
Natutulog po ako, bigla akong hinalikan, nagulat ako, ba't naman po ganun, ganyan. Ang sabi naman itong pare, bakit ka tumatanggi sa pagmamahal ng Diyos? So parang nakita ko doon pa lang, meron ng ituli. May konting Hindi, tsaka maraming ganyan. Hindi lang sa Vatican may ganun, Oo. marami. Actually, Ito pa, may mga na-encounter. sinasabi ni Father Alberto na wala na daw lahat ng Bible. Lahat daw ng Bible ngayon talagang iba na daw. Meron daw siyang natitira, yung wala daw, kulay itim lang, tapos hindi daw yung King James, hindi, mas lumang version pa. Kinonfiscate daw yun ng Vatican. Lahat. Tapos, nakahiwalay daw yung mga madre. Nakahiwalay yung mga madre tsaka pare. Tol, sila magjojowa. Sa loob daw ng Vatican, nag-exist daw yung premarital sex. Tapos, lahat daw ang tawag nun? Yung mga anak, yung mga ina-abort. Nasa likod daw, nililibing nila lahat kaya daw pag hinukay mo daw yung part daw ng Vatican na garden doon, puro daw buto. Buto ng mga batang ina-abort. Kasi nag-a-affair yung mga tawag nito, yung mga pare tsaka madre Sila. sa Vatican. Tas ewan ko kung narinig nyo na to parang may pinaka-boss daw yung mga pope. Tawag Pinaka-OG nila, OG. Black Pope daw tawag. Black Pope daw yung tawag nung ganun. So parang nung binabasa ko siya, parang Wait, ano ginagawa mo? marami siyang... Ano ba ginagawa mo dyan? Nagbe-vape ka ba? Hindi, Baliw. Napakinggan ko si Gab. Alam mo, sasabihin niya sa atin, di ba kayo di nyo kayang i-hold muna yan? Tapos Uy, ikaw hindi ako nagbe-vape. Proceed, Gab. Patapos na tayo eh. Ayoko na mag-usap. Tama na. Tama, tigilan natin. Tigilan na natin Hindi ka itong Vatican. makapaghintay naman, Maricar. Maraming salamat sa panonood nyo ng episode na to ng Kato Kwento Podcast. Kami ang Last Room Media. Ako si Tayo ni Montana. Bra. Maricar. Chris Delano. Shoutout sa The Accents. The Accent, shoutout sa inyo at mag-subscribe kayo. Let's get it.